Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus ngayong mid-month ng September 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative itong magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, di adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, di dito na. Ito ang last day. So, magsimulan tayo. Taurus. Taurus mid-month reading. September pala to, 2024. Ito. So, ang dating kasi dito, probably nangyayari na to para sa iba sa inyo. Whether kayo to, ito yung person nyo. Pero may lalaki eh. Yung lalaki, siya yung mag-i-initiate ng action. At ang action ay makipagayos. Ibalik ang nasirang friendship o connection, relationship. Depende sa kung anong nasira. Okay? Parang ano na siya, magdi-decide na siya dito. Kasi at first, confused siya eh. Dahil pag ganito, confusion, di ba? So dito, buo na ang passion niya na makipag-ayos. So again, pwedeng kayo to o ito yung person nyo. Pero lalaki. Lalaki to. So sino yung person kaya dito ng Taurus? Regardless kung sino kayo sa kwento, kung babae kayo o lalaki, basta ito yung person ng Taurus o partner. Libra, Leo. Pero isang spread pa ba tayo? Haba pa ng oras. Ito na. Damihan ko na lang nito. Bihira ko naman to gamitin. Saan ba? King of Clubs. Ito rin yun, no? King of Wands. Five of Diamonds. So, anong kwento dito? Well, magiging masaya, oh. May mangyayari na parang good change o improvement siguro. Pero ang tatamaan ng reading na to, lalaki. Okay, yung mga sinabi kong good change, improvement, happiness, o good news na lang in general. Lalo na sa topic ng enterprise, business, career, money, lalaki. Lalaki yung tatamaan. At ang lalaking to, moreno. Okay? Pwede kayo to, ito yung person nyo. Moreno siya. Moreno, ano pa bang masasabi? Kung dito moreno, edi lalaki pa rin. Pero dapat itim yung buhok niya. Kasi may mga lalaking papakulay ng buhok. So, purong itim yung buhok niya. Kung maputi man siya, itim na itim ang buhok niya. Okay? Hindi siya nagpakulay ng ibang kulay ngayong buwan. So, pwedeng tumama sa kanya rin to.
Sabihin natin nag-away, ang nakaaway kapamilya. Maayos pa yan. Don't worry. Kapamilya, di sariling family, biological o sarili niya in a way na may asawa na siya, anak. So, family-related issues na lang in general, maayos pa. So, ngayon, 10 of clubs. Ano kaya to? 3 of spades. Ano to? So, sabihin natin case-to-case basis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Ha? Pero iba kong naisip ay may iba sa inyo na nasa third party situation. Sila mismo yung third party. Baka makatanggap sila ng money sa kanilang jowa. O susuhulan sila. Yung iba sa inyo, sabihin natin kayo yung original. Kaya pala magiging mabait yung partner. Biglang may peace offering o biglang may binigay na something mamahalin, maganda, gusto nyo. Kasi yung pala ay peace offering. Kasi lalo na kung nag-cheat o mag-cheat pa lang. Yun yung kanyang pakonsuelo sa ginawa niyang kalokohan. Dito, sa combination na to. Kasi may 3 of spades tayo. O sabihin natin hiwalay na due to ganun nga. Cheating. So, ang way para makipagbalikan ay bibigyan ng maraming pera yung iba sa inyo. O susuyuin yung iba sa inyo. Halimbawa, naghiwalay na, nag-iba na ng bahay, magkaiba na ng bahay. Bigla na lang susunduin yung iba sa inyo sa bahay nila para magsama na ulit sila sa isang bubong. Ganyan. O sabihin natin ganun pa rin yung kwento kasi nga 3 of spades. May pwedeng separation due to cheating. Ang peace offering kundi literal na pagkain, pera, gift ay paggala, pag-travel, mga ngako na magta-travel daw sila. Ganon. Sila lang dalawa. Bongga nga yung iba mag-abroad daw sila. Doon daw gaganapin yung tagito, reconciliation nila. Parang, yun nga, literal na suhol. Mga ngako na mag-abroad para lang mapatawad. Anyways, o kung di man abroad, malayong lugar. Sabihin natin, magta-travel daw sa Boracay, ganyan. O Palawan, o ewan ko kung saan yan. Basta malayong lugar yung ita-travel. Para lang magkaayos. So, eto. Ay, dadagdagan ko pa ba ito? Wag na. Ito na lang. Kukuha ko dito ng 3. Babasahin ko na lang kasi simple English lang to, saka maikli lang. Madali naman itong intindihin. So, sabi, make some time for friends. So, di ba? Dali lang intindihin. Ano to? Sabi, it's okay to go after what you want. It might just want you to.
Pero ang ganda nung picture. Nakakalibang tingnan. Ito ang uli. Oh, ito. Ang ganda rin ng picture. Oh. Sabi, express your creativity in a way that is fun. Ang ganda. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. On now.